One TV special report. For Vice President, Araco K. For Secretary, Estrelio Jalver. For Treasurer, Sumagang Prizal. For Auditor, Kapinet Stephanie. For PRO, Ogdavina Lorlimay and Lausa Aiken. For Sergeant at Arms, Propera M. at Alferki J. For President, John Field Duay-Luzon. For Vice President, A. Salvador. For Secretary, John Ver Estervilio. For Treasurer, wala. For Auditor, Stephanie Tapine. For PRO, Lorley Ogdavina and Riquit Cabana. For Sergeant at Arms, Ashley Humawan. Okay, for President, John Phil Duay-Luzon. For Vice President, Ace Vincent Salvador. For Secretary, John Veryen Estelvillo. For Treasurer, Aldi Glenn Bargayo. For Auditor, Stephanie Tapine. For PRO, Lorly Ogdavina and Aikin Lausa. For Sergeant at Arms, Christian Fernandez and Clint Sagario. Okay, so natin announcement. So if Barangay ang Limutak is considered. Thank you. Okay, let's proceed. For the President, the SP Chairperson of Katadman, Jacob Venergos Liga. For Vice President, Gago, Kate Aine Araco. For Secretary, wala. For Treasurer, Di Baluna, Prizal Bunilaw Sumagang. For Auditor, wala. For PRO, Barangay Banyadero and Embargo, Aiken Reylosa and Lorly May Ogdavina. For Sergeant at Arms, Magakay and 58th District, Magakay Clint Hertz and Lanat Sagario and Ashley Pindar Humawan. Okay, for President, Jacob Brenner Spiga. For Vice President, Kate Aine Araco. For Secretary, General Estrevillio. For Treasurer, Aldi Bargayo. For Auditor, Stephanie Tapine. For PRO, Lordy Ogdavina and Aikin Lausa. For Vice President, with a total of 30 votes, no other than Colonel A. Salvador. For Secretary, with a total of 7 votes, no other than Honorable Javier Estimilio. A round of applause, please. For Treasurer, with a total of 25 votes, no other than Honorable Rizal Sumagal. A round of applause, please. For Auditor, with a total of 39 votes, Auditor, no other than Honorable
Okay, so for PRO, we'll do winners of the PRO. So narakusa. For PRO, with a total of 32 votes, no other than Honorable Norly Octavina. And second one, with 29 votes, no other than Honorable Emil Lausa. A round of applause, please. For Sergeant at Arms, with a total of 18 votes, no other than Honorable Nicole Pumera. For Sergeant at Arms, with a total of 17 votes, no other than Honorable Henry Alforque. With the power that rests upon me, I declare you as the winners of the SJ Federation Election 2023. A round of applause, please. Together with us is our COMELEC election of officer 4, Attorney Smith. And her assistant, Sir Tonton Imperio, sir. And Chief of Police of Zami City, represented by Captain Cagbanwa and Sir Palma. Our panel of observers, our CSO representative at the same time, our city councilor, Sir Dinky Sueso, round of applause. Thank you so much, sir. Our representative from the office of the Sangguniang Panglungsod, Sir Nanding Dumanog, sir. Thank you so much again. From the DepEd, of course, si Sir representing Ma'am Arlene, si Sir kalimot ko sa sir, sorry. Sir Anthony Maroliano. Okay. And of course, atong ni-witness gid ang atong konsehal. Wa gid siya kagwanta kay wa siguro siya nadawat ka text reply sa mga SK na nag-congrats na siguro siya. Our beloved city councilors, City Councilor, Councilor Saulo Salvador at Pakpakan. The 51 or the 50 SK chairperson of Zami City, and thank you so much, of course, with the presence of our media personnel. Thank you, my staff. Thank you so much. And we're just waiting for the mayor to arrive para sa oath-taking. So, hold your breath, brace yourselves, kay mas grabe, mas kulbahinam to kay muna to ang inyong time na makakongrats ni Mayor kay daog na mo. Now, for the losers, kung bati ta, ang inyong istorya kanina nga support kita, no? One team, one Uzamis. For sure, shortcut na to, Team Uzamis na gyapon. Again, kung kinsa itong gusto kakantahon niya para mag-intermission while waiting for Mayor, katong ni Daog labi na, John Phil, si Salvador, SK, Vice, ang Treasurer, the Treasurer, kalimot ko. Ay, yes, si kinsa itong Treasurer. Sumagang, ang Secretary. Wala ang Secretary. Amen. Si Brad Pitt. Ang Auditor, si SK. Huwag ka pasok, ay nagkuhan mo kong tabon. Maricar, ngalan? Stephanie. Okay. Ang atong PROs, kaduha ka buok. Si, kinsa to? PROs, kinsa to? Among duha. Sergeant at Arms, ang mga dagko. Congratulations once again. No? A round of applause for the success of our elections.
Thank you so much. I would like to call the president, newly elect president of the SK Federation of Zambia City, Honorable John Phil. Duhailong, sir. Vice President-elect, Honorable Malaubang Salvador. Ace Salvador. Our newly elected treasurer, secretary. Sorry, kaya wala ko yan. Si SK's Honorable Junfer Estremilio. Our newly elected treasurer of the SK Federation of Zambia City, Honorable Prizan Subakan. Our newly elected SK Federated Auditor, Barangay Bulikay, si Honorable Stephanie Tapin. Our newly elected PRO, Barangay Banyadero, Miss Honorable Aiken Ray Lausa. Honorable Lordy May Ogdamina. Our newly elected Sergeant at Arms from Barangay Calabayan, Honorable Nicole John Laurete Popira. And Honorable Henry Jafet M. Alforte. These are our newly elected SK officers of the Zambia City Federations, SK Federations. Round of applause. Let's call our flag mayor. Buat ano? Hindi ko kuha. Mag-apa na. Buat ano? Ato ko. So, una sa official ay mag-assume na dahil hindi na ako ang mga officers. Good afternoon to everyone. Namin kapitanan. So, to the newly elected City Federated SK officers, please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Of Stater Barangay, having been elected to the position of Stater position, hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Hindi, gamay daya. Picture.
Sibuk-sibuk ya, sibuk. One, two, three, smile. Sama. 1, 2, 3, smile. One, two, three, smile. Isa. 1, 2, 3, smile. Congratulations. May hapon usap sa tanan. To ang mga facilitators nato sa atong activity today, led by our local government operations officer, Sir Angel Vedra, Makmakan. Ably assisted by our City Commune Officer, Attorney Smith. Recognized our partners from the Philippine National Police, represented here by Captain Gagumbanwa. The rest of the organizers of the event, we have here Councilor Dinky Suizo, our local youth development officer, Ma'am Ayat Patayan, accompanied by Sir Raji Gomez of our CSWD. The rest of our employees and officers of the local government of Usamis, and of course, our SK chairman from the different barangays of the city. Once again, pleasant afternoon to all of you. When Sir Angel told me, or when we were discussing election before November 29, which is the deadline set for the provincial federation elections, ako siyang giingnan na appeal nila po kunya na basta na humana ang elections. Because if you were all monitoring when I administered the oaths of ang atuang mga barangay captain, I think siguro mga 2 weeks ago na to, I announced that your local leaders will not be interfering and will not be endorsing any candidate for the SK Federated Elections diri sa city. And I can share with you ang atuang mga reasons ana. Also, I gave the condition during that talk na walay suportahan ang mga local leaders, walay endorse, but at the same time, siguraduhon na walay mag-vote buying sama sa itong nakuha sa BSKA elections, walay mga hakot-hakot, ug walay mga less than ideal na pamaagi aning pagbuhat ato sa atong elections. And I'm quite happy na sa ato ang activity today, and while we have been monitoring ang inyong mga lihok the past pila ka days, wala na po tayo nakita or nabalitaan na nag-try to engage ang atong ipagbawal ng mga tactics. No? And I think all of you, SK Chairman, especially the candidates, no, you all deserve a big round of applause. So, I want to share with you ngano ato ni gibuhat. Ngano bisan pa ang mga SK officials, dako sila og influence, dako sila hold diri sa syudad. I mean, mind you, ang inyong president will be given a seat sa tuwang city council. And potentially, if mapili po siya sa iyang mga kauban, sa uban LGU, pwede po siya matagag seat sa provincial board. So, inana kapupat ang representasyon naghihatag sa inyo ang mga kapatanunan. Pero despite that, we decided na ipabilin, i-leave it sa inyo ha. And I want to share with you, mga SK Chairman, ang mga rason. First and foremost, it's really because we already have that high degree of trust pagsaling sa inyo ha, young as you are.
Not only because naano mo sa insaktong pangilan, karon ang age is already 18 to 24. No? But also, kamo naano mo may mga mandato sa inyong tagsa-tagsa ka barangay. Gipang saligan na mo sa inyong mga constituents, gipang butaran mo sa ilaha, kasi sila yun nga mas nakaila sa inyo ha, makasalig sila nga kamumoy angay saligan na magdumala sa inyong barangay, but as well as sa pag-represent sa ilaha diri sa syudad. So datalo naanay mo rag insurance sa ako. Kung pasagdan mo, total sinaligan naman mo daan sa inyong mga butante sa inyong tagsa-tagsa sa barangay, naana ang assurance, a certain assurance of competence and ability. Kaduha ay on a personal level, kung mo safe assurance sa mo, a super majority of you, I think 47 to be exact, nakadaog mo sa inyong mga respective barangay elections under the banner of Team Asenso. You were all endorsed during your barangay and SK elections, and you were all chosen to, a super majority of you were chosen to be part of Team Asenso. So, pasabot anak sa amua inyong mga lideres. Ang inyong mga plano po, your individual plans, not just for your barangays, but potentially for the city and the province, sigurado ni, sang-ayon po sa plano sa Team Asenso. Eh wala man mo kadaghanan sa inyo ipangpili na mahimong miyembro sa Team Asenso kung ang inyong mga ipanglantaw po, ang inyong mga tumungkod, dili sang-ayon sa atuang provincial goal, which is the, can you say it for us? Kung sa may provincial goal na to sa Team Asenso? 5 M's. So what is the 5 M's? Sa misyon, magpuyong, malinawon, manambuhon, o malipayon. See? Klaro na kayo, kasabot na kayo mo, memoryado na ninyo. So that gave us the assurance also na kung kinsa man ang makadaog will move towards the 5 M's. Pag maningkamot nga ang 5 M's mapaabot sa probinsya, sa distrito o sa syudad, o sa pamaagi sa inyong pagmaningkamot sa atong mga kapatid. And third reason, and probably this is the most important reason also, nga no, we left the fate of the SK Federation to your hands. Actually because gusto na mo, karon pa lang, maandam na mo, maanan na mo desisyon para sa inyong mga kaugalingon, muliho para sa inyong mga kaugalingon. Because you are not just leaders of today as SK Chairman. You are most definitely going to be leaders of tomorrow. Karon, yes, you sit in your respective barangay councils. Our SK Federated President will sit in the City Council. So, kayo naman yun. Usama mo sa mga lideres sa mga syudad. Sa karon. But, kanang inyong mga lihok karon that influence the training that you will get from your experiences as SK Chairman. Ang mga activities nga inyo ang ipaabot sa inyong mga constituents that will shape and mold how our society will be come the time when ang inyong na po ang henerasyon mo'y saligan sa katalingban. So it's very important na sa karon pa lang, kabalo na mo desisyon o mulihok para sa inyong kaugalingon. Para pag-abot sa panahon na kamo na ilang tao, dili na mo maglingin-lingi og lain, dili na mo magsalig. No? And I want to share with you a personal anecdote about this particular election. So last week, ako mang gipangstorya ang pipila sa inyo ha. No? Just wanted to hear kung sa inyong plano. I just wanted to get to know you a little bit more also. Side note, nalipayon kay ko, kay sa akong mga nadunggan, sa mga plano sa pipila kay SK Chairman, they're very good plans. It's not the typical pabibo lang. No? Because it's sakto, nabutoy usa sa inyo, gaynon sa kuha. Kung sa ako man ang magpabibo-bibo ta sa ato ang barangay, kung ato ang pamilya wala gikaon. Kung
kung saan man na magpa-party-party ta. Pero kung sa panahon nga kailangan na ito, dadun sa hospital ato ang ginikanan ng Rexon, wala tayong mabuhat. Kung saan na ito, daghan kay enjoyment and festivities. Pero naglisod, bukskwila ang kadagaran sa pamatagunan. So one of you, kika na sa usa sa inyo ha, nag-ingon sa kuwan. And when I heard that, I was very pleased. Nga, kamu nga batch ni SA, you're really thinking well. Dili lang ka ng mga shallow na programs and plans ang inyong gilantaw. And again, definitely you all deserve a big round of applause for your respective constituents and respective barangays and plans. But anyway, sa akong anecdote, malayo lang ang gamay. In one of those talks, kastorya na ako ang inyong napili na City Federated SK President, si Chairman John Felno. And as most of you might know, si soon-to-be Councilor John Fel used to be working with the local government of Ozamis. He was tapped way before when si Kong Ando pa ang mayor, before he became a congressman. And he agreed, committed to help with this administration when si Kong Ando moved up sa Congress. So, kailan namidaan ni John Fel. And during that talk, sa Moto or Dili, and you can ask your president about this. I told Councilor John Fel, yung ko'y plano, utabang nimo. Dili ko mo-endorso nimo, dili ko maglihok para sa imuha. Kasi I told him, kay bisan pa mag-interesado ka, and bisan pa man nakita na ko, yes, ang imuhang experiences diri sa LGU makatabang na. No? If ever ikaw may mapili, then mahimo kang parte sa council. I told him, mas maayo na makadaog ka. Imuhang kaugalingong pagpanikamo. Makadaog ka na wala kasalig sa ako pa. Kay, puhon lagi, wala naman kailain sa ligan. Kamu, wala naman mo ilain sa ligan. Kamu na lamang yun. There will come a time that you will be the fathers and mothers of your own families. Ang panahon, dili naman mo makasalig sa inyong mga inahan, mga kinikanan. So karon pa lang, you better learn how to do it. But you can rest assured na unlike ako ang giingon ni John Fel during the inyong elections, I told him, di ko mutabang, mas mahin ang kataw kasi mga pagkagaling mo pagpanikamot, makatuon ka o gimuha. Kamo mga SK chairman and inyong mga officers, and even you as chairman in respective barangays, you can rest assured of our support and guidance. Because even though you have to learn to stand on your own 2 feet, di man put pasabot, nga dili mo na mo pwede tabangan sa karon. Because it is also our duty now to make sure that in the future, you will be ready to lead on your own and lead well. Na kung saan nila ko ang tumong karon, ang misa-mis nun, magpuyong malinawon, malambuhon o malampuson, makapot na nato o sa panahon ninyo, mapadayon o madungagan pa. Kaya ba na nato, mga SK Chairman? Sabi na. So, I congratulate all the SK Chairmen of Ozamis City for officially organizing your federation. I ask every one of you to rally behind your officers. Kabalo ko, there were several candidates. Again, very happy and congratulate you all for running a clean and honest campaign, very principled and ideal campaign. But now is the time to work together, to unite under this leadership. Inyong mga constituents, inyong mga kapatanunan sa inyong tagsa-tagsa kabarangay, inyong mga SK Kagawan, which makuyog nato ugma sa ilang training pod. You call on them na magtinabangay tagtanan para kung unsa may proyekto aning ato a new set of officers and sa syudad atong masuportahan para masigurado nato na successful yun din sila kanan.
To the SK chairman, can you give your assurance of that? Yes. And to the newly elected SK officers, no, akong giingon sa inyo akong giingon sa mga kapitan, kung ako silang I administered their oath. Sa yun makalaog, mas lisod pagtumala. So now that you took your oath in front of your fellow SK chairman, officially, magsugod na ang inyong trabaho. Kung unsa man itong mga plano, ang mga plataforma na inyong nahisgutan, naundang na ang panahon sa paghisgot, sa pagstorya, magsugod na ang panahon sa pagbuhat. And if lisod maghimong plano, I can tell you, I can share with you, mas lisod pag yun mubuhat, anak. So, it's ideal, it's really the best sugdan dahil ninyo. And as I told your president, siya mismo, ugma sa buntag, magsugod na dahil ang trabaho, alas 8, kaya ang Provincial Federation na election will be tomorrow at 8 a.m. No? And of course, there will be a different set of activities. After the provincial election, or during the provincial election, kamo mismo, magkuyog mo sa inyong mga kagawan para mag-training ko dire. No? Kamo, ipagigin mo og tag 4 days na training. Taas-taas. Sa karasonan ko is gusto yun ni Gov, sa Ascenso leadership, na mahasa yun mo, katuon yun mo, ma-indoctrinate yun sa inyo what it means to be a youth, a young leader. We count on you. Katong inyong natunan at itong inyong 3-4 day seminar, inyong pong matudlo o mapasa sa inyong mga SK kagawan. Kaya kailangan bang training, because of the lack of time also, 1 day ra, ugma ra. But we know, even if 1 day ra ni, naaman po mo makatabang sa amuha, ilang Sir Angel, na kung sa ito inyong mga natunan, inyong pong matudlo and mag-guide po din sila na mas makasabot sa mga ma-discuss tomorrow. So, ugma dayon di ay, kamutanan, dili lang inyong president, magsugod na dayon o trabaho. Pagpaka naman, di ba ako, galito. Nakita na ako, kapoy na kayo mga naong, luyan na kayo, kaya mo na whole day, din yung activity, no? And the expectation was, mahuman mo o alas 6. Pero na updan ta o alas 5 na, kapit. Yan tuwad kay sayo-sayo, magod ang expectation ng mahuman, yung wala na nakahanda mong panihapon siguro, no? No? But ay mong kabalaka, kadugog ba ako pag-uman sa inyong training at 2 weeks ago, naglangi din mo kang Kapitan Carlo Morelion, palibre o pagkaon, ay mong kabalaka, no? Dili mo na mo, paulion, kagutom, no? You bond together. You get to know each other more. Kamu nila'y bahala. You coordinate with your new president, no? Chair, kamu nila'y bahala. Aha mo mangaon karon, no? Your choice of restaurant, and just let me know, kami na dahil may shoulders and your expenses. Para naamoy, quick break para before magsugod sa inyo ang trabaho ugma. Again, congratulations to all the officers and congratulations to all the SK chairmans. Salamat kay Mayor para sa inyong panihapon, di ba? Naghatag dito si Konsyal Mayor Pahinoon. And again, congratulations sa tanan. And tomorrow, another day para pagpumati ng dadalaan ninyo in town, inyong mga SK officials. This is a mandatory training. Kung wala ni nga training, dili yun mo makalingkod as SK kagawad or chairman sa inyong barangay. Congrats and good luck. See you tomorrow. Biden! Okay. Thanks God, no. The activity was very successful, no. Naka-electa og kanang appropriate SK chairman, honorable chairman
nga ni-represent sa whole city of Ozamis, no? In the person of Honorable John Phil Duhay Lungsod and the rest of the officers. No? Thank you so much, and of course with the presence of Mayor, successful gid kayo na sa iyang support, and the panel of observers, the board of election supervisors, and the whole SK of Ozamis City. Thank you kayo. Ato nakita sir, pagkaunting thrilling kayo, kaya ato nakita nga wala dyan mga maninoy. Yes, exactly, because nag-ingon si Mayor Gyud nga kung mahimo wala gitay mga political strategy, election strategy nga hakot-hakot, kanang palit-palit vote buying, wala gid na nahitabo, no? So they're on their own, gipasagdan ni Mayor, wala interference sa mga higher officials from the city. First time Nahitabo, and the activity was very successful. I'm proud to say that. Sir, nga nung simpinta na kabok, 50 taon na barangay sa Na-excuse ang isa tungod kay after he took his oath, dayon nag-attend og SK mandatory training. So happen nga nag-attend siya og board, I think nag-review man siguro. So it was a valid reason also, pero at least makalingkod siya, but he has to file leave of application sa barangay. Unsa nga barangay mo? Barangay Kugon. Sir, nisahin mo sa bagong mga opisyalis Sa tanan nga mga nidaog, it's a challenge, no? This is your challenge. Ang inyong istorya karon inyo nang himuon, no? Rest assured nga the LGU, the DILG na ami mo support sa mga bago nga napili, and of course the whole sangguniang kabataan of Ozamis City. Padayon ta, Team Asinso. Thank you, sir. Thank you. Well, of course, ato ang gibati ang pagutana di gyud dali mga ato gibati, no. Sagol kuan kanang kakulba kay manabog ato ang bugnaw atong lawas kalimpangon naa tanan ang ato gibati. Well, gani wala gid ato damhapod do nga kaysa na mention kay ganina ni Mayor Indy, iyang gibuyan ang mga SK nga mao gi mo select okay sa tuyo ngayan nga modela silang tingog adto sa konseho ingon man sa tibok syudad sa Ozamis. So karon no, we are blessed, we are so happy nga ang majority sa mga SK chairpersons sa Ozamis nagkahiusa o kanang misalig sa kuang kanang kakayahan, skills kung sa ba nga may modela nila sa atuang syudad ug sa tingog nila ngadto sa konseho ug kung sa ilahang mga kung sa ilahang mga lakang kanang tawag aning ingunta, ilahang mga kailangan baka unsa nga suporta ilang kailangan. Well, kita andam ta nga mo taga na pod ug naa kita kanunay, of course ganit na mention ko ganina ni Sir Angel Vidra nga usa siya sa mo mamahimong advisor nato no sa federasyon. So we are so blessed kay ang atoang kanang DILG officers sa Ozamis nga napod ka supportive sa atoang mga kabatanunan, and of course ang atoang mayor sa syudad sa Ozamis ganina gistorya mi ingon siya nga dili kini ang last, no. Magpadayon ang suporta ni Mayor Indy Waminal dinhi sa federasyon sa mga kabataan sa atuang syudad. Gani magpasalamaton ta ni Mayor Indy sa kanunay suporta nga iyang gihatag kaniya, of course ni Congressman Ando Waminal nga naa kanunay pod naggabay kabalo ko nga si Congressman Ando ang iyahang suporta sa mga kabatanunan naagyod tungod kay si Congressman Ando sa ato nasayran usap pod nahimong umpod siyang federated, no. Ming daog nga SK chairman diri sa Barangay Lamaan, bidaog nga SK Federated President sa syudad sa Ozamis, nahimong provincial board member. So inana to of course si Governor Henry Waminal ato mapasalig nga ang mga kabatanunan naa kanunay aron makabot gyud tong vision ni Governor Henry Waminal nga Asenso Misamis Occidental uban sa 5Ms nga iyang gibian nga mo'y tumbanan kanang sa iyang pagdala sa probinsya nga mga misamisnon magbuyong, malindaon, malambuon o malipayon. Sir, may tabo sa katawan sa probinsya. Well, of course, no, sa tanan ng mga followers sa katawan sa probinsya, kay sa more than 80 plus no followers sa 84 to be exact, no? 84 to be exact. Sa pagkakaroon siguro ay akong desisyon akong itagana sa akong kauban, especially ni Sir Val Cabrera. Ako sa Madam Weda, of course, di Glenn. Sa akong mga kaubanan, ako sa ikuan kay murag grabe, no, pero well ana happy kita kay ang pagsalig sa mga kabatanunan, and of course ang atuang 3 pillars sa probinsya. Matod mo yung hindi, sugod ba? Sugod na yung trabaho. Unsa yung bato ni... Yes, Sir Bern, lagi, no, na kurata, pag human ginatog out, pag naog sa tuwang kamot, doon si Mayor Indy, sugod nagtrabaho. Dili lang ako, kundi ako mga kauban nga SK chairperson. Gani, siguro ug mapuhon, himuon man ang election sa federasyon sa probinsya.
siguro dito ta diretso og bapuhon buntag sayo, and then ang ako ang mga kauban nga SK chairperson simuon na pud ugma ang SK mandatory training nila. So trabaho po sila ug bapuhon. Sila may mag-facilitate sa paghimuon nga SK kagawad mandatory training ug bapuhon diri ra gyapon sa City Gym ang oras alas 8 taman sa alas 5 kay kuan man ni usa man ni sa mga requirements sa DILG balaod man ning mo undergo og mandatory training dili lang ang SK chairperson kundi dili ang mga SK kagawad aron sila makalingkod sila posisyon. Mensahe sa mga Usay mo, most priority ni mo mo kay Konsehal naman ka. Well, the first priority ang nasa ko mind is ang mga kabatanunan ug mahimo kani sa free wifi ni Mayor Indy Wamina because this is very important labi na makatabang sa katong napili nga one professional per family, no? So at least sa niana sa ginagmay nga butang makatabang adto sa tuang mga kabataan kay part man sa education. So katong na-appeal o katong wala na-appeal at least sa ingon ana dunay libreng internet labi na same nako sa mga rural mga barangay. Okay. Mo na itong encourage ang mga kabatanunan puhon o bisag karon dayon ugma dayon atong encourage kay makagahin og iya gamay nga pundo kabalo man tang gamay ang pundo ang sa sanggunian pero nasayod ta nga kaya nilang mugahin ana nga pundo para sa kada free wifi atong encourage ang tanan and of course daghan pa tang mga plano ingon man atong pahingusgan ang symposium sa kani sa mental health unsa pa kining daghan pa tag panguna para sa kaayuhan sa mga kabatanunan dili lang baliga dili lang pa kanang tawag aning unsa pa basketball volleyball mo ba kuni kasagara common karon sa tuang mga SK chairman no mo ina priority kada murabag dili lang ingon sa pagpanaway ang atong mga SK chairman murabag makita lang nato og kanang fiesta na araw na pwera lang po sa maayo kay daghan pong SK chairman nato nga ming perform gyud sa atong duties diri sa Osamis kana bang ilagay gipakita nga mo ni papel sa mga kabatanunan. How about sa kining edukasyon kung sa ikakuan mo? Well, sa education, mao to lagi kaganina ako na-mention Sir June Datulayta nung tawag aning at least ni ana magkamatag ka ng atong encourage nga maka-implement og free wifi sa mga kabatanunan and then og mahimo gani og na sila bisag printer lang or laptop lang sa aron makahimo sila og kanang gitawag ta kana batang libreng print sa mga kabatanunan og research kay grabe gitagaan og prioridad man sa atong administrasyon ang education ni Governor Henry mo nagabog na siya one professional per family mo na at least sa ingon sa ginagmay namo ng mga SK sa ingon sa siguro atong encourage mo suportaan nato ang mga ang programa sa to ang 3 pillars sa atong probinsya. Kasi nila sa tingog sa mga kabatanunan, dahon ba ang mga kabatanunan na si Konsehal John Phil Halungsod ato na sa konsiko, dili ni po sa purpose kanang padulong pungko ayon paminaw mauli. Well, tingog kita. Well, Sir Bern, ato mo gina nakita pod. Ato pa ni kamutan nga ato yung madala masangat sa konseho ang tingog sa mga kabatanunan kay kanang gyud kana bang atong ipakita nga naagyod ang batanon. Naa ang mga kabatanunan sa Osamis may magdalag ato gyud dalon ang ilang tingog adto sa konseho kung unsa gyud ang ilang mga problema ato gyud ipaabot sa konseho and of course kung unsa ilang mga accomplishment ato gyud pundalon sa konseho ron sa niana makita ba sa mga katawhan nga active gyud ang mga batanon sa syudad sa Osamis. Okay, so dili ka may mong silent committee. Tingog yan. Ato pa ni kamutan Madam Reds nga ato gyud meron ang tingog sa kabatanunan. Opisyal, ang John Phil Dainton Lungsod sa katawan sa probinsya ug ang karon nga institutional usaraban iba mo usab. Well, gani lagi basta naragyapon ta kanun na di gyapon ta mausab kay ang kaning tanan dumalabay ra man ni iya sa Ginoo ni gimugna sa Ginoo ihatag gani pa man ni kana bang kanang biblical nga pagaistorya lihok tao kay tabangan ko ikaw ang tanan giplana sa Ginoo ang ato lang paglihok so niana dili na ta kinahanglan nga mausab patungod kay ani ang posisyon well gani ang trabaho pod kanang pagpadayon ra gyapon ta nga John Phil na yun doon Lungsod na gyapon nga sa ilahang naandan mo Okay, so karon kay Ano nimo sa face ano order? sa peace and order siguro ang counterpart nato sa mga kabatanunan kanang pag-encourage ng gyapon nila pag-monitor sa mga kabatanunan kining illegal drugs kasagara mga kabatanon maguna ato sila encourage sa bangan natog monitor with Sir Jimmy Lirason sa Video News Update nga unta motabang pod ba no sa mga kabatanon sa pagbantay pod Sir Jim okay ra ka to so ang kabatanunan dili gyud madaya nga dili gyud mamulang. oo well anak magina pero dili magina to matanaw mismo isa sa pagtinabangay gyapon na sa mga sketch Okay, sa kinatubukan sa ni mga inside Visit sila sa kwan sa hindi ko mag-support nimo sa mga daogan karon. Well, akong pasalamatan no ang tanan sa 30 ka buok nga SK chairpersons nga nasuportan ako og sa kiritibukan sa tanan. Kay doon na mo po sila ko gali. Di man ko mag-please ang tanan. Doon na po sila ko galing og desisyon. Actually ang ako ang mga
Ako ang mga kanang kontra sa kanang pagka-president, di po na may hamay na si Sir Rico Jun, no? So, sa pito ni Sir Rico. Well, takabo siya credential. And then, ang ngayon po, ng mahimong presidente ni SK Chair sa Katadnon Manabay. No, nga, manang second termer na siya. So, nakabalo na po siya sa tawag aning unsay mga kakulangon o unsay pwede. So, gani, ako silang gihangyo silang duha nga puhon-puhon magtinabangay ra gyapon mi kung ako ginan si Sir Rico nga tawag ani pwede kayo sir nga dito na ka magpunto aron ato matabangan katong mapakita sa katawhan nga naa gyud ang patanon. And of course ako pasalamatan dili na ko malimtan again Mayor Indy Waminal sa hugot nga pagsalig ingon man kanang sa way puas nga suporta nga gihatag niya dinhi kanato kanamo nga mga SK chairpersons and of course ni Congressman Ando Waminal nga naa kanunay balutan nga si Kong Ando andam gina siya nga mo tabang tungod kay na-mention ako ganina gikan na po siya sa pag-SK ay nahimo karon na congressman. So dahuman ang bugos nga suporta ni Congressman Ando Waminal. Aniana pasalamat ko daan ni Kong Ando. And of course di na to malimtan ang ato ang the most hard-working governor sa tuang probinsya si Governor Henry Sibilia Waminal Sr. nga kani grabe ang suporta ni Governor Henry. Ano nakaingon ko grabe. Tungod kay sa training pa lang namo daan dito sa Tanggop 4 days, no? Kana bang dili siya ordinary nga training kay round tanan. Pankag matulog ka gabi kayo and then tawag aning matag sayo kayo, exercise, kada bitong murag ga ROTC gyud. No, so niana Gov, thank you kayo sa suporta sa mga kabatanunan dili lang sa syudad sa Osamis kundi sa Tibok Provincia. Moro to. Nagasalamat ninyo of course, no? One TV special report.